Dito sa makulay at maingay na distrito ng Soho sa Manhattan, New York, isang lugar kung saan nagtitipon ang libu-libong tao upang habulin ang kanilang mga pangarap. Isang babaeng Slovakian ang namumuhay ng tahimik at laging nagtatago. Sa kanyang mga kamay ay laging naroon ang isang lumang bag na dinala pa niya mula sa kanyang sariling bayan 3 taon na ang nakalilipas. Ang hawakan nito ay gasta na at ang balat ay unti-unti nang natutuklap hanggang sa halos makita na ang loob. Matagal nang paso ang kanyang B2 tourist visa. Ang kanyang katayuan, isang taong walang papel, isang illegal alien o TNT, tago ng tago. Ang bida sa ating kwento ngayon ay isang batang babaeng pumunta sa Amerika, baon ng American Dream. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay napilitang tiisin ang bawat araw na balot ng matinding takot na ma-deport. Sa pagiging isang modelo para sa mga maliliit at palihim na online shops, itinawid niya ang kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Hanggang sa isang araw, sa mga kalsada ng Soho, nakilala niya ang isang Pilipinong litratista. Isang pagkikita na tuluyang magpapabago sa ikot ng kanyang mundo. Sa gitna ng kaguluhan nang biglang sumalakay ang mga ahente ng Immigration and Customs Enforcement, ICE sa kanyang pinagtatrabahuhan, napilitan siyang magtago sa likod ng isang delivery van. Habang halos sumabog ang kanyang dibdib sa kaba at takot, iisang tao lang ang pumasok sa kanyang isipan, ang lalaking Pilipinong iyon. Ano nga bang nangyari sa pagitan nilang dalawa? At ano ang nakakagulat na dahilan kung bakit dinala ng lalaking ito ang isang illegal immigrant na tulad niya sa Pilipinas? Ano ang tunay na kahulugan ng kaligayahan na natagpuan ng babaeng ito na pinaghahanap ng batas sa Amerika, sa bansang Pilipinas? Halina't pakinggan natin ang kanyang kwento. Sariwa pa sa aking alaala ang umagang iyon. Habang nag-iimpake ako sa isang maliit na kwarto sa bahay ng aking tiyahin sa Pennsylvania, pinagmasdan ko ang kulay abong kalangitan at nilanghap ang malamig na hangin. Ngunit sa kabila ng lamig, nag-aalab ang aking puso. Dala ko ang isang lumang bagahe mula sa Slovakia at sa loob nito ay nakapaloob ang lahat ng aking mga pangarap at pag-asa. Ilang pirasong damit, mga litrato ng pamilya na ipinabaon ng aking ina at ang napakaraming pangarap na nais kong matupad. 3 taon na ang nakalipas nang kumuha ako ng tourist visa patungong Amerika. Para sa akin na lumaki sa isang maliit na apartment sa Bratislava, Slovakia, ang pagpunta sa Amerika ang pinakamalaking desisyon sa buhay ko. Ito ang American Dream na pinapangarap ng lahat. Tandang-tanda ko pa ang pagluha ng aking mga magulang sa paliparan. Magpakabuti ka at bumalik ka ng matagumpay. Ang mga salita ng aking ama na hanggang ngayon ay umaalingaw-ngaw sa aking pandinig. Sa tangkad kong 178 centimeters at gininto ang buhok, madalas akong pagtinginan ng mga tao sa Slovakia. Kapag naglalakad ako, napapalingon sila at lagi akong hinihikayat ng aking mga kaibigan na maging modelo. Naniwala akong sa Amerika naghihintay ang malaking oportunidad. Madalas akong makatulog na pinapangarap ang sarili kong naglalakad sa mga naglalakihang runway sa New York. Mainit akong tinanggap ng aking tiyahin. Naging mapayapa ang buhay ko sa kanyang maliit na townhouse sa Pennsylvania. Ngunit agad din akong sinampal ng realidad. Maganda man doon, gusto kong habulin ang sarili kong pangarap. Tuwing umaga, nakatingin ako sa tahimik na kalsada at nakaramdam ako ng pagkakasakal. Gusto kong magtrabaho ng malaya. Gusto kong makilala ang pangalan ko. Kaya naman lumuwas ako pa New York sa lugar na tinatawag na sentro ng mundo. Pagdating ko sa New York, mabilis ang tibok ng puso ko. Pagbaba ko sa Penn Station, naramdaman ko ang kakaibang kaba at saya. Nagtataas ang mga gusali, dagat ng mga tao, at iba't ibang wikang naghalo-halo. Subalit malupit ang katotohanan. Wala akong working visa. Ang aking B2 visa ay tourist visa lamang at mapapaso na sa loob ng 6 na buwan. Nakakatakot kung gaano kabilis lumipas ang panahon. Ngunit hindi ako sumuko. Naghanap ako ng trabaho sa mga online apparel shops bilang modelo. Sa mga maliliit na opisina sa Brooklyn at mga lumang studio sa Queens. Marami ang tumanggi, ngunit may mga kumpanyang pumayag na bayaran ako ng cash. Mga papeles? Naku, wag mo nang isipin yan. Cash tayo rito. Sabi ng isang manager. Nakahinga ako ng maluwag ngunit nakaramdam din ng matinding kaba. Alam kong illegal ito, pero wala akong pagpipilian. Sa mga studio, marami akong nakasamang katulad ko ang sitwasyon. Mga babae mula sa South America. Mga kaibigan mula sa Eastern Europe at pati na rin mga Asyano. Lahat kami ay mga taong walang papel. May visa ka ba? Wala. Ikaw? Wala rin. 2 taon na. Ito ang karaniwang bulungan namin sa dressing room. Sinamantala kami ng mga ahensya.
Binabayaran lang kami ng kalahati sa dapat na sweldo. At mas pinapagod kami. Minsan, 10 oras kaming nakatayo sa photoshoot pero $150 lang ang ibinabayad. Ngunit ni minsan ay hindi ako nagreklamo. Takot akong isumbong. Isang araw, bigla na lang nawala si Maria, isa sa mga kasamahan ko, nang kumalat ang balitang hinuli siya ng mga tauhan ng IC, Immigration and Customs Enforcement. Doon ko napagtanto ang panganib. Siya pa naman ang pinakamasaya sa studio, laging nagpapatawa. Balang araw, makakapagtrabaho rin tayo ng legal. Tiis lang muna tayo. Ang huling sinabi niya na hindi ko akalaing huli na pala naming pag-uusap. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Sa aking maliit na studio apartment sa Brooklyn, nakahiga ako sa lumalagit-ngit na kama, nakatingin sa labas ng bintana. Baka bukas, ako na ang susunod. Ang simpleng pagwangwang ng sirena ng pulis ay sapat na para patigilin ang pagtibok ng puso ko. Kapag naglalakad ako sa kalsada, palagi akong lilingalinga. Tinitiyak na walang ahente ng imigrasyon sa paligid. Lumipas ang 6 na buwan at tuluyan nang napaso ang visa ko. Nang matanggap ko ang sulat sa koreo na nagsasabing expired na ang visa ko, nakaramdam ako ng matinding kawalan ng lakas. Formal na akong naging isang illegal alien. Sa papel, hindi na ako nag-exist. Ngunit hindi ako pwedeng umuwi. Walang naghihintay sa akin sa Slovakia, walang trabaho, walang malinaw na kinabukasan. Ang tanging panghawakan ko ay ang pag-asang balang araw ay may darating na pagkakataon kung titiisin ko lang ito. Walang kasiguraduhan ang schedule ng mga photoshoot. Minsan, gigising ako ng 5 ng umaga at maghapong nakatayo at nagpapalit ng damit habang kinukunan ng litrato. Minsan naman, walang-wala, laging nakahawak sa telepono. Naghihintay ng tawag mula sa ahensya. Laging cash ang bayad. Tuwing iniabot sa akin ang sobrang may lamang pera, naguguluhan ako. Tama ba ito? Ganito ba talaga dapat ang buhay ko? Kung pupunta ka sa Chinatown, may gagawa ng peking ID para sa'yo. $300 lang. Ganyan ang mga balitang nagpapalipat-lipat sa amin. Pinapalakas namin ang loob ng isa't isa. Ngunit walang permanenteng solusyon. Ang tanging layunin namin ay makaligtas sa araw na ito. Isang gabi, pinagmamasdan ko ang mga sikat at legal na modelo sa social media. Nakakainggit ang kanilang mga buhay naglalakad ng taas noo sa runway. Nakikipag-collaborate sa mga sikat na brand na sa cover ng magazine. Gusto ko ring magtrabaho ng walang itinatago. Gusto kong pumirma ng kontrata gamit ang sarili kong pangalan. Ngunit iba ang realidad. Gumigising ako araw-araw na sinasabi sa sarili, kailangan kong makaligtas ngayong araw. Nang araw na iyon, walang nakatakdang photoshoot na bihira namang mangyari. Naglakad-lakad ako sa Soho. Isang maaliwalas na hapon ng Nobyembre. Nakakagaan ng loob ang pagtingin-tingin sa mga vintage shops sa tabi ng kalsada. Kahit paano, sa sandaling iyon, pakiramdam ko'y isa akong ordinaryong turista. Walang inaalala, nakatingin sa mga bintana ng tindahan, kalmadong nakakapagkape, ang mga dahon ng taglagas ay kulay dilaw at nagpapaganda sa kalsada. Hindi ako masyadong nakabihis, isang vintage camel coat maong at isang scarf. Simpleng naglalakad lamang ako nang bigla kong maramdaman na may nakatingin sa akin. Excuse me, paglingon ko, isang lalaking Asyano ang nakatayo roon. Nasa late 20 siya, simpleng manamit, pero may angking kakisigan at presensya, isang itim na turtleneck, nakapatong ang isang kulay abong coat, para siyang isang alagad ng sining. May hawak siyang isang profesional na kamera, na halatang gamit na dahil sa luma nitong strap. Napakaganda ng estilo mo. Pwede ba kitang kunan ng litrato? Magalang niyang tanong. Kalmado ang kanyang boses at seryoso ang kanyang mga mata. Karaniwan na ito sa Soho ang mga street photographer na kumukuha ng litrato ng mga dumadaan. Noong una, kinabahan ako. Baka kung saan gamitin ang litrato ko at mapanganib kong makita ang mukha ko online. Kung tutuusin, dapat ay tumanggi ako. Ngunit ng araw na iyon, may kakaibang sinseridad sa kanyang mga mata. Malinis at walang pagkukunwari. Matapos mag-atubili, pumayag ako. Sige po. Paano ba ako dapat pumwesto? Akala ko mabilis lang matatapos. Ngunit napakaingat niya. Paiba-iba siya ng anggulo. Tinitingnan ang direksyon ng liwanag. Teka lang. Ang ilaw. Bulong niya habang inaayos ang pwesto. Profesional siya. Hindi katulad ng ibang kumukuha lang ng mabilisan. Pwede ka bang tumayo rito? Pakiusap niya. Sumunod ako. Ang nakapagtataka, hindi niya ako pinilit na ngumiti.
Relax ka lang. Natural lang. Hindi mo kailangang ngumiti kung ayaw mo, sabi niya. Pagkalipas ng ilang minuto, tapos na. Ipinakita niya sa akin ang screen ng kanyang kamera. Pagkakita ko, napanganga ako. Ang babae sa litrato ay hindi ang ako nakilala ko. Hindi to yung artistahing pose na nakasanayan ko sa trabaho. Isang babaeng nag-iisa. Sa gitna ng malamig na mga gusali ng New York. Mababakas sa aking mga mata ang kalungkutan, takot, at kalumbay ang mga emosyong pilit kong itinatago ngunit kusang lumabas sa lens niya. Ako ba talaga yan? Gulat kong tanong. Napakaganda ng litratong ito. Ngumiti siya at tumango. Mas interesado ako sa kwento ng isang tao kaysa sa kanyang panlabas na anyo. May nakita akong espesyal sa iyo. Mahirap ipaliwanag, pero lumabas ito sa lens. Napuno ng emosyon ang puso ko. May isang taong nakakita sa akin. Hindi lang bilang isang modelong may magandang mukha at mahabang binti, kundi bilang isang taong may kwento at damdamin. Gusto ko sanang i-print ito at ipadala sa iyo. Pwede ko bang makuha ang address mo? Tanong niya. Kinabahan ako. Hindi ko pwedeng ibigay ang address ko. Masyadong mapanganib para sa isang TNT na tulad ko. Baka matuntun ako ng batas. Wag na po, okay lang. Sa social media niyo na lang ipadala. Mabilis kong sagot habang nanginginig ang mga kamay ko na ibinibigay ang IG handle ko. Bahagya siyang nanghinayang pero tumango bilang pag-unawa. Sige, doon ko na lang ipapadala. Ako nga pala si Mateo Santos, isang freelance photographer. Sa halip na calling card, inilabas niya ang kanyang cellphone upang magpalitan kami ng contact. Ako naman po si Nina, isang modelo. Nang gabing iyon, tinitigan ko ng matagal ang litratong ipinadala niya. Pinalalaki at pinapaliit ko ito sa screen ko. Kakaiba, dahil kahit nakikita ang mga kahinaan at takot ko, pakiramdam ko ay iyon ang pinakatotoo at pinakamagandang version ko. Nagpadala ako ng mensahe sa kanya. Maraming salamat. Ito na yata ang pinakamagandang litrato ko sa buong buhay ko. Mabilis siyang sumagot. Salamat din sa pagiging isang napakagandang modelo. Hindi ako ang magaling. Sadyang espesyal ka lang, Nina. Hindi ko alam na ang simpleng pakikitang ito ang tuluyang magpapabago sa aking buhay. Lumipas ang isang linggo. Dumating ako sa isang studio sa Chelsea, Manhattan para sa isang emergency photoshoot. Lahat dapat andito ng 2 p.m. Sinong malate, kaltas sa sweldo, ang banta ng manager namin. Habang nagbibihis ako sa dressing room, patakbong lumapit ang kaibigan kong Mexican model, si Carmen. Siya ang itinuturing kong ate na nagturo sa akin ng pasikot-sikot sa New York. Nina, kilala mo ba ang taong ito? Hinihingal niyang sabi habang itinutapat ang cellphone niya sa mukha ko. Nakita ko ang litrato ko yung kinuha sa Soho 1 linggo na ang nakakaraan. Pero ang mas nakakagulat ay ang bilang ng likes, mahigit 50,000 at daan-daang comments. Tingnan mo, 50k likes, Nina. Sumisikat ka na. Sigaw ni Carmen. Hindi ko maintindihan. Hindi ito nakapost sa account ko, kundi sa account ni Mateo Santos. Niyugyug ako ni Carmen. Nagbibiro ka ba? Si Mateo Santos ang kumuha nito. Hindi mo kilala si Mateo Santos? Siya ang tinatawag na alamat ng Soho. Akala ko isa lamang siyang simpleng freelance photographer. Walang calling card, walang pagyayabang. Sino ba talaga si Mateo Santos? Tanong ko. Nalaglag ang panga ni Carmen. Seryoso ka? Si Mateo ang pinakasikat na street photographer dito. Lahat ng nakukunan niya, sumisikat. Pati sina Bella at Sofia, siya ang kumuha. Para siyang Diyos sa ating mga modelo. Lalong umingay sa studio. Lumapit na rin sina Ana, Rachel at Mia. Lahat sila tinitingnan ng social media ko, halatang naiinggit. Oh my God! Paano mo siya nakilala? Saan kayo nag-shoot? Ipakilala mo naman kami. Sunod-sunod nilang tanong. Nalaman kong may mga group chat pa pala ang mga modelo na sumusubaybay kung saan laging tumatambay si Mateo, umaasang makukunan din sila. Gayunpaman, sa akin, napakumbaba at napakabait ni Mateo. Hindi ako makapag-focus sa photoshoot. Patuloy na dumadami ang followers ko. Sa loob lang ng isang oras, nadagdagan ng 2,000. Ang mga comments ay puro papuri. Iba talaga ang mata ni Mateo Santos. Sino itong model? Para siyang Eastern European. Napakaganda ng aura niya. Nang sumunod na mga araw, nagsimula nang bumuhos sa mga offers sa DM ko. Mula 1,002 offers. Naging 5 hanggang 10 kada araw. May isang medium-sized brand mula sa Brooklyn na nag-alok pa ng formal na kontrata.
Gusto ka naming kunin bilang brand model. Kaya naming mag-sponsor ng working visa. Nang mabasa ko iyon, halos huminto ang puso ko. Paano ko sasabihin sa kanila na wala na akong papel at bawal itong gawin? Na-overwhelm ako sa mga nangyayari. Kinagabihan, nag-message ako kay Mateo. Nanginginig pa ang mga kamay ko. Mateo, maraming salamat. Hindi ko alam na sikat ka pala. Dahil sa iyo, ang daming oportunidad na dumating. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Sumagot siya. Nina, wala iyon. Ikaw ang may talento. Nakita lang iyon ng kamera ko. Gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Lakas loob ko siyang inaya. Kung may oras ka po, pwede ba kitang ilibre ng kape bilang pasasalamat? Pumayag siya at nagkita kami sa isang maliit at tahimik na kapehan sa Williamsburg, Brooklyn noong Sabado. Pagdating ko, naghihintay na siya sa tabi ng bintana. Nakaharap sa laptop. Nangumiti siya nang makita ako. Simple lang ang suot ko, isang knit sweater at maong dahil ayoko magmukhang masyadong nag-effort pero ayaw ko ring magmukhang gusgusin. Naging mabilis ang pagpapalagayan namin ng loob. Napakagaan niyang kausap. Ipinaliwanag niya ang pananaw niya sa photography. Mas gusto ko ang tunay na emosyon kaysa sa perpektong ngiti. Tapos, seryoso niya akong tinanong. Kailan ka pa dumating sa New York, Nina? Nasa Slovakia ba ang pamilya mo? Dahil sa tunay na pagmamalasakit sa kanyang boses, ikinuwento ko ang buhay ko. 3 taon na. Nauna ako sa Pennsylvania bago nag-New York. Nasa Bratislava ang mga magulang ko. Madalas ko silang ka-video call. Napag-usapan din namin ang kultura ng Pilipinas. Ikinuwento niya sa akin ang konsepto ng bayanihan at malasakit. Sa Pilipinas, kapag naging kaibigan mo ang isang tao, ituturing ka na nilang pamilya. Tutulungan ka nila at aalagaan na parang tunay na kadugo. Medyo iba ito sa individualismo ng Amerika. Paliwanag niya. Naantig ako. Parang ganyan ka rin, Mateo. Tinutulungan mo ako kahit bago pa lang tayong magkakilala at wala kang hinihinging kapalit. Tumawa lang siya at sinabing natural lang iyon sa mga Pilipino. Masaya ang naging kwentuhan namin. Kumakain ng brunch habang nagpapalitan ng mga pangarap. Ngunit bigla, napatingin si Mateo sa labas ng bintana at nanigas ang kanyang mukha. Nanginig ang buo kong kalamnan nang makita ko. Sa tapat ng restaurant, huminto ang isang itim na van. Bumaba ang ilang malalaking lalaki na may nakasulat na ICE sa kanilang mga jacket. Mga ahente ng imigrasyon. Pumasok sila sa restaurant sa tapat. Makalipas ang ilang minuto, may inilabas silang 5 hanggang 6 na tao na nakaposas. Isang babae ang umiiyak habang ang isang lalaki ay kinakaladkad dahil ng laban. Kitang-kita ang matinding takot at kawalan ng pag-asa sa kanilang mga mukha. Nagsimulang kumabog ng matindi ang puso ko. Nanikip ang dibdib ko. Nanginginig ang aking mga kamay kaya't muntik nang matapon ang kape na hawak ko. Sila ang magiging ako bukas o balang araw. Nakaposas. Kinakaladkad. Nina? Tawag ni Mateo. Halatang nag-aalala. Hindi ako makasagot. Sumikip ang lalamunan ko at nanlabo ang paningin ko. Pakiramdam ko ay hihimatayin ako. Nakakapit lang ako sa lamesa para hindi matumba. Hinawakan ni Mateo ang kamay ko. Mainit ang kanyang mga palad. Dahil doon, bahagya akong natauhan. Huminga ako ng malalim. Sorry, okay lang ako. Pilit akong ngumiti pero nanginginig ang boses ko. Pero alam ni Mateo, batid niya kung bakit ganoon ang naging reaksyon ko. Hindi niya binitiwan ang kamay ko. May nasabi ba akong mali? Pasensya na sa nakita mo. Maingat niyang tanong. Hindi ko na kinaya. Bumuhos ang luha ko. Nag-init ang lalamunan ko. Tumingin ako sa paligid at ibinaba ang boses ko. Mateo, katulad nila ako. Isa akong illegal immigrant. TNT. Hindi siya nagulat o nandiri. Sa halip, napuno ng habag ang kanyang mga mata. Gaano katagal na? Malumanay niyang tanong. 6 na buwan lang ang bisa ko. Kaya 2.5 taon na akong walang papel, pag-amin ko. Mula roon, sinabi ko ang lahat ng tinatago kong sikreto sa nakalipas na 3 taon. Ang takot sa sirena, ang kawalan ng kinabukasan sa Slovakia. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ko. Ang hirap siguro ng pinagdaanan mo. Mag-isa mong binuhat ang takot na yan araw-araw. Sa mga salitang iyon, mas lalong bumuhos ang luha ko. Wala pa akong ibang napagsabihan nito kundi siya lang. Hindi na ako kailangan ng Amerika. Nagbabago na ang mga patakaran, lalong humihigpit. Iyak ko. Tiningnan ako ng seryoso ni Mateo. Nina, may paraan.
Hahanap tayo ng solusyon. Kumausap kaya tayo ng abogado? Umiling ako. Wala akong pera pambayad. At huli na ang lahat. Sobrang tagal ko ng overstaying. Tahimik lang kami matapos iyon. Akala ko, dahil alam na niyang totoo, lalayuan na niya ako. Ngunit simula ng araw na iyon, mas naging madalas ang pag-message niya. Laging nangangamusta. Inaya pa niya akong kumain sa labas. Siya ang naging kaisa-isa kong sandalan. Sa gitna ng matinding kalungkutan. Ngunit palala ng palala ang sitwasyon sa labas. Mas naging agresibo ang ICE sa ilalim ng bagong administrasyon. Sa balita, palaging may nahuhuling mga undocumented. Sa studio namin, unti-unting nawawala ang mga kaibigan ko. Si Rachel nawala. Si Mia. Hindi na makontak. Si Carmen. Nalaman ko na lang na nahuli na at na-deport. Laban lang tayo. May magandang bukas din. Ang huling sinabi sa akin ni Carmen. Ngunit walang magandang bukas na dumating. Dumating ang araw na pinakakinakatakutan ko. Habang nasa isang photoshoot, biglang bumukas ng malakas ang pinto. 5 ahente ng ICE ang pumasok. Walang gagalaw. Sigaw nila. Nagkagulo ang buong studio. May mga sumigaw. Tumakbo kayo! Agad akong nagtago sa likod ng isang maliit na delivery truck na nakapark sa likuran ng studio. Isiniksik ko ang sarili ko sa masikip na espasyo at pinigilan ng paghinga. Halos mabingi ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Sa labas, naririnig ko ang kaladkad at iyak ng mga kasamahan ko. Maawa kayo. Wala akong ginagawang masama. Tinapakan ko ng kamay ang sarili kong bibig para walang makarinig. Nangangalay na ang leeg at binti ko pero hindi ako gumagalaw. Basang-basa na ako ng malamig na pawis. Panginoon, parang awa niyo na. Huwag niyo po akong pabayaan. Parang isang buong taon ang lumipas. Bagaman 10 minuto lang iyon. Nang tumahimik, sumilip ako. Wala na ang ice. Pero kalahati sa amin, 8 sa 15 modelo, ang nawala. Gulo-gulo ang studio. Nangihina ang mga tuhod ko. Halos mapaupo ako sa sahig. Pilit kong kinuha ang cellphone ko mula sa bulsa ko. Nanginginig ang mga daliri ko kaya halos hindi ko matype ang mensahe. Iisang tao lang ang nasa isip ko, si Mateo. Mateo, tulungan mo ako. May raid ang ICE. Kinuha ang mga kasama ko. Natatakot ako. Anong gagawin ko? Nagtago ako sa isang madilim na eskinita. Makalipas ang ilang minuto, tumawag siya. Nina, nasaan ka? Susunduin kita. Ipadala mo sa akin ang lokasyon mo. Kalmado ngunit mabilis niyang utos. Nang dumating si Mateo makalipas ang 30 minuto, tumakbo ako mula sa eskinita patungo sa kanya. Mahigpit niya ako niyakap. Ligtas ka na. Andito na ako. Bumuhos ang lahat ng takot na kinimkim ko habang nakasubsob sa kanyang dibdib. Dinala niya ako sa kanyang maliit pero maaliwalas na apartment sa Soho. Pinainom niya ako ng mainit na chamomile tea. Dito ka muna magpahinga. Ligtas ka rito, sabi niya. Nanginginig pa rin ako. Mateo, anong gagawin ko? Hindi na ako pwedeng magtrabaho. Oras na lang ang bibilangin at mahuhuli rin ako. Matagal na tumingin sa labas ng bintana si Mateo. Wari nag-iisip ng malalim. Saka siya lumingon sa akin at nagsalita ng maingat. Nina, matagal ko na itong iniisip. Gusto mo bang tumira sa Pilipinas? Naguluhan ako. Sa Pilipinas? Bakit biglaan? Seryoso siyang sumagot. Sumama ka sa akin. Maililigtas kita. Ligtas sa Pilipinas. Walang mga raids ng immigration doon laban sa mga tulad mong gusto lang ng tahimik na buhay. Magpapakasal tayo. Kahit sa papel lang muna. Bilang asawa ng isang mamamayang Pilipino, makakapasok ka sa Pilipinas ng legal. Napanganga ako. Kasal? Mateo, nababaliw ka ba? Hindi naman tayo. Ano ka naman? Hindi mo pwedeng isakripisyo ang buhay mo para sa akin. Umiling si Mateo. Hindi ito sakripisyo. Ito ang gusto kong gawin. Kailangan pa ba ng rason para tulungan ng isang tao? Kung ito ang paraan para maging ligtas ka, gagawin ko. Naiyak ako. Hindi ako makapaniwala na may isang taong gagawa nito para sa akin. Ilang araw akong tumuloy sa bahay niya at pinag-isipan itong mabuti. Isang umaga, habang nagluluto siya ng almusal, nagsalita ako. Mateo, gusto kong pumunta ng Pilipinas. Tulungan mo ako. Humarap siya habang hawak ang kawali. Nakangiti. Sigurado ka? Tumango ako. Ayoko nang ma-deport. Gusto ko akong magdesisyon para sa sarili ko.
Mabilis kaming naghanap ng immigration lawyer. Sinabi ng abogado na kung voluntary departure kusang aalis ang gagawin ko, hindi ako mababan sa muling pagpasok sa Amerika balang araw at papayagan ako magpakasal kay Mateo para makakuha ng visa pa Pilipinas. Legal ito. Basta patunayan naming hindi peke ang aming kasal. Hindi ito peke. Gusto ko talagang bumuo ng pamilya kasama si Nina. Seryosong sabi ni Mateo sa abogado. Kumabog ang dibdib ko. Totoo kaya iyon? O sinasabi niya lang iyon para makumbinsi ang abogado? Inabot ng 2 buwan ang pag-aasikaso ng papel birth certificate, certificate of no marriage, medical records. Sa panahong iyon, laging kasama ko si Mateo. Tinuruan niya akong magluto at nanood kami ng mga pelikula. Ipinaliwanag niya sa akin ang buhay sa Pilipinas. Mababait ang mga Pilipino. Napaka-hospitable natin sa mga banyaga. Masaya doon, lalo na tuwing Pasko. Tinawagan ko ang mga magulang ko sa Slovakia. Sigurado ka ba, Nina? Mapagkakatiwalaan ba ang lalaking iyan? Tanong ng ina ko. Ma, hindi ko na kaya rito. Mabuting tao si Mateo. Ililigtas niya ang buhay ko. Sagot ko. Sa huli, pumayag sila at nanalangin para sa aking kaligayahan. Nang makumpleto ang lahat, nagpakasal kami ni Mateo sa Philippine Consulate sa Manhattan. Nang pumirma ako sa papel, nanginginig ang mga kamay ko. Formal na akong naging asawa niya. Dumating ang araw ng aming pag-alis. Bago pumunta sa JFK Airport, pinagmasdan ko ang New York sa huling pagkakataon. Naging malupit man ito sa akin. Marami rin itong itinuro. Paalam New York. Habang nakaupo kami sa eroplano, hinawakan ni Mateo ang kamay ko. Mainit ito. Nina, may aaminin ako. Malumanay niyang sabi. Nung una pa lang kitang makita sa Soho, alam kong espesyal ka na. Nakita ko ang kalungkutan at ganda mo sa lens ko. At habang mas nakikilala kita, lalo kitang minahal. Mahal kita, Nina. Nagsimula man ito sa papel. Pero totoo ang nararamdaman ko. Bumuhos muli ang mga luha ko. Ang totoo, matagal na rin akong nahulog sa kanyang kabaitan, malasakit at sinseridad. Pinigilan ko lang dahil sa sitwasyon ko. Mahal din kita, Mateo. Matagal na. Umiiyak kong sagot. Nagyakap kami ng mahigpit sa gitna ng biyahe. Umiiyak at tumatawa, nangangakong bubuo ng bagong buhay. Matapos ang mahabang lipad, lumapag kami sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Puno ako ng kaba nang humarap sa immigration officer. Paano kung may mali sa papel ko? Ngunit pagtingin niya sa aming marriage certificate, ngumiti siya ng malapad. Welcome to the Philippines, ma'am. Mabuhay. Nakahinga ako ng maluwag. Sa New York, laging puno ng pagdududa ang tingin sa akin ng mga otoridad. Dito, nakangiti nila akong tinanggap. Sumakay kami sa isang taxi, patungong Bonifacio Global City. Kung saan nandoon ang kondo ni Mateo. Napakamakwento ng driver. Slovakia? Ay, malayo po yun ah. Welcome po sa Pilipinas, ma'am. Dito maraming masarap na pagkain. Habang dumadaan kami sa Skyway, nakita ko nagtataas ang gusali ng Maynila. Kumikinang ang mga ilaw at buhay na buhay ang kalsada kahit gabi na. Pagdating sa BGC, namangha ako kung gaano kalinis, kaayos at kaligtas ang paligid. May mga babaeng nagjo-jogging pa kahit 11:00 na ng gabi. Hindi ba sila natatakot? Tanong ko. Tumawa si Mateo. Dito sa BGC, ligtas maglakad kahit gabi. At sa Pilipinas, laging may handang tumulong kapag may nangyari sa'yo. Pagpasok sa aming bagong tahanan, umiyak ako sa tuwa. Nakatulog ako ng mapayapa. Alam kong hindi ko na kailangang matakot na baka bukas ay damputin ako ng ice. Kinabukasan, ipinagluto ako ni Mateo ng almusal na Pilipino. Sinangag, garlic rice, itlog, at daing na bangus fried milk fish. Kakaiba ang lasa. Lalo na nang isawsaw ko sa suka. Pero napakasarap. Minsan, naglakad ako sa labas at naiwan ko ang wallet ko sa counter ng isang convenience store. Namutla ako sa kaba. Ngunit nang balikan ko, nakangiting inabot ito sa akin ng kahera. Ma'am, naiwan niyo po. Tinago ko po muna. Buo pa rin ang pera ko. Ito ang Pilipinas tapat at may malasakit. Dumating ang panahon na kinailangan kong formal na makilala ang pamilya ni Mateo. Binyahe namin ang Laguna para makilala ang kanyang mga magulang. Takot ako noong una. Paano kung hindi nila ako magustuhan bilang isang banyaga? Ngunit pagbaba ko pa lang ng kotse, sinalubong agad ako ng mahigpit na yakap ng kanyang inabiyenan ko.
Napakaganda naman ng manugang ko. Maswerteng bata talaga itong si Mateo. Tuwang-tuwang sabi ng biyanan ko. Pinapasuot pa nila ako ng isang magandang barot saya, ang tradisyonal na Filipiniana. Bagaman medyo mainit at masikip, nang tingnan ko ang sarili ko sa salamin. Pakiramdam ko, isa na talaga akong Pilipina. Tinuruan pa ako ng aking biyenan na magbalot ng lumpia. Ganyan nga, higpitan mo ang pag-roll para hindi sumabog pag prinito. Turo niya. Napuno ng tawanan ng kusina. Naka-video call din namin ng mga magulang ko sa Slovakia habang nakasuot ako ng Filipiniana. Napaiyak ang tatay ko nang makita kung gaano ako kasaya. Salamat sa iyo, Mateo. Iniligtas mo ang buhay ng anak namin. Pupunta kami dyan balang araw para makita ang magandang bansa nyo. Pagsapit ng Kapaskuhan, dinala ako ni Mateo sa Ayala Triangle sa Makati. Namangha ako sa ganda ng mga nagkikislapang ilaw at mga naglalakihang parol habang tumutugtog ang mga awiting pamasko. Mas maganda pa ito sa New York. Bulong ko. Nakahawak ang kamay ko kay Mateo. Malayang naglalakad. Walang itinatago, walang kinatatakutan. 1 taon na ang nakalipas mula nang dumating ako rito. Ngayon, nagbukas kami ni Mateo ng isang maliit na wedding photography studio sa Tagaytay. Dahil sa galing ni Mateo kumuha ng litrato at sa karanasan ko sa pagpo-post bilang modelo, mabilis kaming sumikat. Tinuturuan ko ang mga bride kung paano ngumiti ng natural. Puno na ang schedule namin hanggang sa susunod na taon. Naging bihasa na rin ako sa wika. Araw-araw akong tinuturuan ni Mateo at marunong na rin akong magluto ng chicken adobo na paborito niya. Mas masarap pa sa luto ng Pilipino ang adobo mo niya, biro niya lagi. Ang aking kalbaryo sa New York bilang isang nagtatagong illegal immigrant ay isa na lamang malayong panaginip. Ngayon, ako ay isang masayang asawa, isang matagumpay na negosyante at isang pusong Pilipina. Habang nagluluto ako ng adobo sa aming kusina at pinapanood ang mga Pilipinong teleserye sa TV, napapangiti ako. Utang ko kay Mateo at sa bansang Pilipinas ang aking bagong buhay. Sa bansang ito na puno ng pag-ibig, bayanihan at malasakit, natagpuan ko ang aking tunay na tahanan. At balang araw, kapag nagkaroon kami ng mga anak, ikukuwento ko sa kanila kung paano ang isang bansa sa kabilang dulo ng mundo at ang isang mabait na Pilipino ang nagligtas sa buhay ng kanilang ina.